Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Ray Pelayo. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Grupong Piston planong magsagawa ng nationwide transport strike bago matapos ang 2023. Rescuers at dalawang tracker dog papunta sa crash site para hanapin ang nawawalang pasahero ng bumagsak na Piper plane sa Isabela. Bansang China hindi tinanggap ang House Resolution na kumukundina sa aksyon nito sa West Philippine Sea. Bureau of Corrections pinag-aaralan ang rekomendasyon na executive clemency para sa matatanda sa Bucor. Good news po para sa mga motorista. Inaasahang magkakaroon ng mahigit pisong rollback sa presyo ang mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Sa inisyal na pagtaya ng mga oil company, maaaring bumaba ng 1 peso and 80 centavos hanggang 2 piso ang presyo ng kada litro ng diesel, habang nasa 1 peso and 60 centavos hanggang 1 peso and 90 centavos na rollback sa presyo ng gasolina. At 1 peso and 40 centavos hanggang 1 peso and 60 centavos sa nabawas sa presyo ng kerosene. Sa Lunes, i-anunsyo ang final price adjustment sa presyo ng langis na ipatutupad naman po sa araw ng Martes, December 12. Nagpaplano na pa na magsagawa ng transport strike ang grupong Piston bago matapos ang taon. Kasunod ito ng pahayag ng Department of Transportation na wala na silang plano na palawigin pa ang deadline ng franchise consolidation para sa Public Utility Vehicle Modernization Program sa December 31. Ito ang balita ni JP Nunez. Ilang linggo na lang ay magtatapos na ang deadline para sa franchise consolidation ng mga tradisyonal na jeep at UV Express na bahagi ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Ayon kay DOTR Secretary Jaime Bautista, hindi na babaguhin pa ang December 31 deadline upang mas maging efficient at sustainable ang sektor ng transportasyon. Hinikayat ng kalihim ang lahat ng mga driver at operators na magpunta na sa LTFRB at mag-apply upang makapasok sa transport cooperatives. Ayon sa DOTR, tatanggapin ang lahat ng aplikasyon ng franchise consolidation hanggang sa December 30 ng alas 5 ng hapon. Kaya naman muling magsasagawa ng nationwide na transport strike ang grupong Piston bago matapos ang taon. Ayon sa National President ng grupo na si Modi Floranda, wala pa itong tiyak na petsa. Subalit opisyal nila itong iaanunsyo sa mga susunod na linggo o sa pagpasok ng holiday season. Nasa 100,000 na miyembro ng Piston sa buong bansa ang inaasahan nilang makikiisa dito. May mga pagkilos pa tayong gagawin bago matapos itong December 31. Ang tansya natin bago matapos itong December ay magkakaroon ng isang hindi lang NCR-wide kundi isang nationwide na pagkilos. Bukod sa kanilang mga miyembro, maaari din anyang sumama dito ang mga driver at operator na kasama sa grupong Manibela na pinangungunahan ni Mar Valbuena. May mga ilang nagaganap na talks sa kay Mar Valbuena at tuloy hindi pa napapainal, pero nagkakaroon na tayo ng line para makipag-usap na sa kanya. Dahil ang issue naman na nabitbit na manubila, issue din natin. Bagaman sinabi na ng Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board na wala namang phase-out ng traditional na jeep pagdating ng January ng susunod na taon, naniniwala ang grupong Piston na phase-out pa rin ang patutunguhan ng ginagawang consolidation ng pamahalaan. Magamat binago nila yung ilang mga provision doon sa ilalim ng Omnibus Franchising Guideline, pero pag tinignan mo, dulo pa rin, phase-out pa rin eh.
Noong Huwebes nagsumite ng petisyon ang Makabayan Bloc kasama ang Piston upang hilingin sa Kongreso ang pagbasura sa Omnibus Franchising Guidelines o ang balangkas na pinagbabatayan ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Naniniwala ang Piston na dapat isulong ngayon ng pamahalaan ang pagsuporta sa mga local manufacturer para makagawa ng mga jeep na modernized pero itsurang tradisyonal pa rin kaysa mag-import ng mga minibus na madalian niyang masira. Yung iba nakalawit na yung wire sa loob ng mga modern. Sira na rin ng mga bangko. At nakikita natin sa mga social media yung mga umuusok at saka tumataob. Ano? Kaya sabi natin ay hindi ang batayan ng pagmumodernize yung umangkat ka ng umangkat ng mga sasakyan sa ibayong dagat, kundi pa unlarin mo yung sarili mong industriya. Nauna nang sinabi ng LTFRB na sa ngayon ay nasa halos 70% na ng lahat ng mga operator ng tradisyonal na jeep ang nakapag-consolidate na sa buong bansa. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakaalis na kaninang pasado alas 9 ng umaga ang dalawang tracker dog kasama ang mga handlers at rescuers upang hanapin ang nawawalang pasahero ng bumagsak na Piper plane sa Isabela. Mula sa Baguio City, makabalita po tayo kay Grace Flores live. Grace, gaano kabilis yung paghahanap gamit itong tracker dog sa nawawalang pasahero pagdating nila doon sa crash site? Yes, Ray, magandang tanghali. Ayon sa pamunuan ng Incident Management Team, nasa 1 oras ang inaasahang bilis nito na mahanap kung saan ang nawawalang pasahero sa pamamagitan ng dalawang tracker dog. Tumulak na kaninang alas 9:05 ng umaga ang Philippine Air Force Sokol helicopter para magpalipad ng dalawang tracker dog, 4 na handler, 6 na rescuers at radioman papunta sa crash site para hanapin at iligtas ang nawawalang pasahero. Ang mga K9 dog tracker team ay mula pa sa Santo Tomas, Batangas. Ito ay para masimulan na ang paghanap sa nawawalang nag-iisang pasahero ng eroplano na pinaniniwala ang nakaligtas mula sa aksidente. Dahil sa naipatayong pansamantalang shelter malapit sa plane wreckage sa barangay Kasala sa bayan ng San Mariano. Napag-alamang 3 scent tracking dogs mula sa AK9 Man-Dog Sniffer Volunteer Organization ang magagamit sa paghanap sa ginang na kinilalang si Erma Escalante, 43 taong gulang na taga Divilacan, Isabela. Ayon sa pamunuan ng Incident Management Team, masukal ang crash site at ito ay isang virgin forest kung saan maituturing itong inhabitable na lugar. Matatarik at madulas ang lugar kung saan bumagsak ang eroplano. Makikita din sa mga larawang ibinahagi ng MDRRMO Palanan ang hirap na dinaanan ng mga rescuers sa bulubunduking bahagi ng Sierra Madre at sa kanilang pagtawid sa mga ilog. Samantala, naipasakamay na sa kanyang pamilya ang mga labi ng pilotong nasawi sa bagbagsak ng eroplano sa kabundukan ng Sierra Madre sa bahagi ng Isabela. Base sa update ng Incident Management Team sa pamamagitan ng spokesperson na si Joshua Hapinat, bandang alas 3:30 ng hapon nang maibaba ng Philippine Air Force Sokol helicopter ang mga labi ni Captain Levy Abul II sa TOG-2 Philippine Air Force sa Kawayan City, Isabela. Mismong ang may bahay ni Captain Abul ang tumanggap sa mga labi nito. Yan muna ang update mula dito sa Baguio City. Balik sa'yo, Ray. Maraming salamat, Grace Flores. Dumating na sa El Nido, Palawan ang MV Kapitan Felix Oca. Kaninang umaga, sakay ang mga volunteer na kasama sa 3 araw na civilian caravan. Unti-unti na ring nagsisidatingan ang mga medyang sasama mula sa Kamaynilaan. Pansamantalang bababa ang mga volunteer sa El Nido, Palawan para sa gagawing briefing mamayang 1:00 ng hapon sa isang resort sa El Nido, Palawan. Alas 4 naman ng hapon nakatakda ang media briefing para sa lahat ng medyang sasama sa convoy. Bukas ay nakatakdang maglayag ang convoy kung saan makakasama ang 40 fishing boat.
Nakaantabay naman ang mga barko ng Philippine Coast Guard sa convoy para sa seguridad ng mga sasama sa civilian caravan. Mariing tinanggihan ng China ang House Resolution na inihain sa Kamara na kumukundina sa aksyon nito sa West Philippine Sea o WPS. Inaprubahan sa plenaryo ng Kamara noong December 6 ang House Resolution number 1494 na tumutuligsa sa mga iligal na aksyon ng China sa pinagtatalunang waterway. Ito ang balita ni Ros Salicos. Tumangging kilalanin ng Foreign Ministry ng China ang resolusyong inaprubahan ng Philippine House of Representatives. Kumukundina ito sa mga hakbang ng Beijing sa West Philippine Sea. Batay kay Wang Wenbin, China's Foreign Ministry spokesperson, walang batayan, nagre-representa ng mali at sinisiraan ang reputasyon ng China ng House Resolution. Araw ng Miyerkules, December 6, ini-adopt sa plenaryo ng Kamara ang House Resolution number 1494. Consolidation nito ng 6 na resolusyon na may pare-parehong issue ang kondenahin ng China sa mga illegal na aktibidad at incursions nito sa West Philippine Sea. Nakapaloob din dito ang paghikayat sa Philippine government na gumawa ng kinakailangang hakbang upang pangalagaan ng sovereign rights ng bansa at jurisdiksyon ng Pilipinas sa Exclusive Economic Zone o EEZ. Gayon din ang pagkakaloob ng proteksyon sa mga mangisda at kawani ng Philippine Coast Guard at pagsusulong ng freedom of navigation at overflight sa rehiyon sa pamamagitan ng pagsagawa ng joint multilateral maritime patrols sa West Philippine Sea. Batay kay House Speaker Martin Romualdez, committed ang Kamara na gawin ang lahat ng makakaya upang protektahan ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Buo rin ang suporta nito para sa puwersa at Coast Guard ng Pilipinas na nagpapatrolya sa EEZ. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ligtas at nasa maayos na kalagayan ng 17 Filipino seaman na bihag ng Houthi rebels sa Red Sea. Patuloy din na tinatrabaho ng Department of Foreign Affairs ang paglaya nila. Ito ang balita ni Bernard Daris. Tahimik na tinatrabaho ng Department of Foreign Affairs ang pagpapalaya sa 17 Pilipino seamen na sakay ng hinadyak na barko ng Houthi rebels sa Red Sea. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, katuwang nila sa pakikipagnegosasyon ang ilang dayuhan. Meron tayong mga partners sa ibang bansa na tumutulong din. Japan of course, pati Greece, galing ako doon, and other countries of course sa Middle East. Ang gusto nila, quiet lang tayo. Habang gumagalaw para mapalaya na. Hindi ay masabi kung kailan, pero mga kinakausap natin ay parang matitiyak nila mapapalaya din yung ating mga kababayan. Ang good news, hindi sila sinasaktan. 12 sa mga bihag ay nagkaroon na ng kontak sa kanilang mga kaanak. Sila ay nasa maayos na kalagayan at hindi naman umano sinasaktan. Unti-unti na silang nagkakaroon ng contact with the families. Sinabi ng Houthi rebels sa ating mga contacts na matatawagan nila, makukontak ng mga seafarers yung mga pamilya nila. At totoo naman, one by one nakakakontak para bigyan ng kumpiyansa naman yung kanilang mga kamag-anak na buhay sila. Umaasa ang DFA na magtatagumpay sila sa pagpapalaya sa 17 tripulanting Pinoy bago ang long holiday. Bernard Dalis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakauwi na ng Pilipinas ang 27 mga overseas Filipino workers na biktima ng human trafficking sa Cambodia. Sa mga larawang ibinahagi ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, nasagip ang 27 nating mga kababayan sa pakikipagtulungan ng Philippine Embassy sa Phnom Penh at Cambodian National Police. Bibigyan ang mga ito ng Department of Migrant Workers ng kinakailangan nilang assistance, kasama na ang pagsasampa ng kaukulang reklamo sa mga nasa likod ng illegal recruitment at qualified human trafficking.
Bukod sa kanila, ligtas na ring nakauwi ng Pilipinas ang huling batch ng seafarers na sakay ng barkong K-Max Ruler. Ang 8 Pilipino seafarers ay kabilang sa mga tripulanteng biktima ng missile attack sa Black Sea na nangyari noong November 9. Binigyan din ng mga ito ng pamahalaan ng cash assistance at isinalalim sa psychological at medical check-up. Inaasang iuuwi na sa Pilipinas ang cremains o ang abo ng mga labi ng 2 Pilipinong in-execute sa China dahil sa kaso ng illegal drug trafficking. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nasa pangalaga na ng Philippine Embassy sa China ang cremains ng 2 Pinoy. Gayunman, hindi patiyak ang detalye ng flight ng eroplanong magdadala nito sa Pilipinas. Ang 2 Pinoy ay na-execute sa China noong November 24, 2023 matapos na ma-convict sa kasong illegal drug trafficking. Pinag-aaralan ngayon ng pamahalaan na palayain ang mga matatandang edad 70 taon pataas na nakakulong sa Bureau of Corrections. Subalit, paglilinaw ng Bucor, hindi lahat ng matatanda ay kasali dito. Ito ang balita ni Dante Amento. Nasa 1,000 matatanda sa Bureau of Corrections o Bucor ang maaaring mairekomenda na mapalaya. Sila ay may edad na 70 taon pataas. Ito ay sa pamamagitan ng executive clemency na ipagkakaloob ng Pangulo. Malaking announcement din yung sinabi ni Yusek Andres na they are looking on the possibility of releasing 72-year-old PDLs who are already parang unhealthy and needing medical attention. Marami yan, maraming kaso na yan. Subalit ayon kay Bucor Director General Gregorio Katapang Jr., hindi lahat ay posibleng palayain. Hindi nila irerekomenda na bigyan ng executive clemency ng Pangulo ang mga nakagawa ng karumaldumal na krimen o heinous crimes at ang mga may kasong rape. Pag binigyan kami ng marching orders, sabihin, DG, prepare a list of 70-year-old and above who are physically or mentally capacitated na that will not be a threat to society. So we'll give the recommendation as soon as possible. Paliwanag ng Bucor, humanitarian reasons ang pangunahing dahilan sa planong pagpapalaya sa mga matatanda. Karamihan sa mga ito ay mayroon ng iniindang mga karamdaman at wala ng kapasidad pa para gumawa ng krimen. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling uobligahin ng Bureau of Corrections ang pagsusuot ng face mask sa lahat ng mga bibisita sa mga bilangguan. Layon ng hakbang na ito ng Bucor na maingatan ang kasalukuyan o kalusugan ng persons deprived of liberty o PDLs mula sa paglaganap ng respiratory illnesses, kabilang na ang sinasabing walking pneumonia. Bukod sa mga dadalaw sa bilangguan, i-require rin ng mag-face mask ang lahat ng naka-duty sa mga personnel, maging sa lahat ng papasok sa gusali at mga kampo ng Bucor. Nauna nang niulat ng Department of Health ang 4 na kumpirmadong kaso ng walking pneumonia sa Pilipinas na ngayon ay pawang mga nakarecover na. Muli namang pinayuhan ng DOH ang publiko na magsuot pa rin ng face mask upang maiwasan ang posibleng hawahan, lalo na ngayon na usong-uso po ang ubo, sipon at trangkaso. Hinikayat na Makabayang Block ang House Committee on Legislative Franchises na imbestigahan din si Apollo Kibuloy kaugnay ng mga paglabag sa prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI. Kabilang na dito ang anilay pagpapalaganap ng maling impormasyon. Nanawagan din si Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas sa Department of Justice na dapat nang isuko sa Estados Unidos si Kibuloy dahil sa mga kinakaharap itong kaso, kabilang na ang sex trafficking at bulk cash smuggling.
Giit naman ng legal officer ng SMNI na si Attorney Mark Tolentino, irrelevant o walang kaugnayan si Quiboloy sa issue ng SMNI franchise probe ng Kamara. The House must go after Quiboloy, who is widely known to be the owner of SMNI. Kasi parang nakakaligtas yun doon porque sinabi na meron na daw iba na nagmamay-ari, etc. Hindi pa natin nauungkat kung ano talaga ang role ni Quiboloy dyan sa SMNI. The government must immediately extradite Quiboloy. Anong ginagawa ng DOJ? Kailangan niya harapin yung mga karumal-dumal na kaso na ito. Posibleng pauwi na ng Office of the Civil Defense Region 5 ang nasa 52 mga pamilya sa bayan ng Kamalig, Albay, kasunod ng pagbaba ng alerto ng Bulkang Mayon. Ang Kamalig ang isa sa mga bayan sa Albay na pinakamalapit sa paanan ng Mount Mayon. Nangako naman ang ahensya na patuloy ang gagawin nilang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para sa pangailangan ng mga residenteng apektado ng pag-alburuto ng bulkan. Kahapon, ibinaba na ng PHIVOLCS sa Alert Level 2 ang estado ng Mount Mayon mula sa nakaraang Alert Level 3. Nangangahulugan ito na nabawasan na ang aktibidad ng bulkan at bumaba na rin ang tsansa ng malakas na pagsabog. Patay ang 11 pinaghihinalaang miyembro ng local terrorist group sa isinagawang operasyon ng militar sa kabulubunduking bahagi ng Mother Tuayan, Datu Hofer, Ampatuan, Maguindanao del Sur noong December 1. Kasama sa nasawi ang amir ng Daula Islamia sa Pilipinas. Nakarecover rin ang mga sundalo ng ilang malalakas na kalibre ng armas, bala at mga pampasabog. Ang operasyon ay naisakatuparan sa tulong ng mga impormasyon na ibinigay sa kanila ng isang komunidad kaugnay sa aktibidad ng grupo. Isa sa ilalim sa confirmation ang nakolektang fingerprints mula sa mga napatay para mabatid ang kanilang pagkakakilanlan. Mariing kinundina kahapon ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang karumal-dumal na pambobomba sa Marawi City noong nakaraang linggo, kung saan 4 ang nasawi at mahigit 70 ang sugatan. Kabilang sa kanilang pahayag, sinabi ng ASEAN na handa silang makipagtulungan sa pamahalaan ng Pilipinas matapos ang pagsabog sa isinagawang aktibidad sa Mindanao State University o MSU Gymnasium noong December 3. Nagpahayag rin ng pagpapasalamat ang Department of Justice para sa pagkakaroon ng pagkakaisa mula sa komunidad ng ASEAN at inihayag ang kanilang pagiging bukas sa anumang suporta o tulong mula sa regional bloc. Samantala, hinimok ni Senator Amy Marcos si Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na hulihin at kasuhan na ang mga agri-smuggler sa bansa. Pagtitiyak ng kalihim, tinitingnan at biniberipika na umano ng kagawaran ang mga pangalan ng mga sangkot sa agricultural smuggling na binanggit sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang balita ni Jerry Galicia. Nananawagan na si Senadora Amy Marcos sa bagong Department of Agriculture Secretary na si Francisco Chu Laurel Jr. na habulin ang mga smuggler sa Pilipinas na siya nagdudulot ng pagtaas sa presyo ng mapangunahing bilihin. Ayon sa Senadora, kailangan na ng pamahalaan na mag-file na kaagad ng mga kaso laban sa mga nagpapasok na iligal na produkto sa sektor ng agrikultura. Ipinagtataka rin niya na tila legal importers din ang mga smuggler kung saan sila pa ang nagdedeklara ng kakulangan sa mga pangunahing produkto. Yung number 1 talaga, hulihin yung mga smuggler. Pigilan na yung mga photo-op at saka yung pagre-raid ng mga legal. Pwede ba magkaso na tayo at talagang hulihin yung smuggler ng puspusan? Kasi nakakalito na yung legal na importer, siya na rin yung smuggler, siya pa rin yung gag-i-inspeksyon at nagdedeklara na may shortage. Inanunsyo ng DA sa pamagitan ni Senadora Villa sa budget deliberations noong nakaraang buwan na mayroon ng isang large-scale smuggler ng sibuyas
ang naaresto ng mga otoridad. Sa kanyang pagharap sa Commission on Appointments, inihayag ni Secretary Laurel na biniberika pa at tinitingnan nila ang mga pangalan ng mga sangkot sa agricultural smuggling na binanggit sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inaasahan aniyang masisimula ng kagawaran ang paghabol sa mga agri-smuggler pagpasok ng susunod na taon. I have a new intelligence unit who are verifying everything. So maybe by first quarter next year we'll be moving already. Transparency is key. And basically everybody has to observe the rules, especially that I am here now as a public servant. Ang bilin-bilin ng tatay ko, hindi kami pwede mapahiya. So, yung mukha namin ay pinaka-importante. Sa kanyang pag-upo sa pwesto, naniniwala si Secretary Laurel na digitalization at mahigpit na shipment inspection ang solusyon para masugpo ang korupsyon sa agriculture sector ng bansa. Umaasa naman ang mga mambabatas na sa ilalim pamumuno ng bagong kalihim, may masasampol ng big-time smuggler sa bansa. Samantala, binigyan diin ni Senator Marcos na kapatid ni PBBM ang kahalagahan ng pagtulong sa mga lokal na magsasaka upang maging mas competitive. Kailangan umano na talaga mag-invest ng pamahalaan sa infrastruktura sa agrikultura, lalo na't karamihan aniya sa mga ito, tulad sa ating mga irigasyon at dam ay luma na. Partikular na ang Angat Dam, Magat Dam at Pantabangan Dam. Sa isang pahayag, sinabi ni Senator Marcos na dapat taasan ng gobyerno ang lokal na produksyon upang hindi tayo umaasa sa mga inaangkat. Iniulat naman kahapon ng kagawaran ang inilunsad na kauna-una ang Agricultural Machinery Design and Prototyping Center sa bansa, na layo na magbigay ng abot-kaya at lokal na gawang kagamitan para sa ating mga magsasaka. May lawak na ang nasabing pasilidad na may lawak na 2,000 square meter na matatagpuan sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec sa Muñoz, Nueva Ecija. Naniniwala si Secretary Laurel na ang naturang state-of-the-art na pasilidad na nagkakahalaga ng milyon-milyon ay maaaring magbago sa pananaw sa produksyon ng kagamitang pang-agrikultura at sa mataas na antas ng engineering design at simulation software. Sinabi ni Chu Laurel na ang modernong pasilidad ay magsilbing puok para sa mga local manufacturer, agricultural engineers at mga mananaliksik mula sa mga institusyon tulad ng state colleges at universities upang maisalin ang kanilang malikhaing ideya sa napakahalagang makinarya, teknolohiya at kagamitan para sa agrikultura. Ang Korea Institute for Development Strategy at ang Korea Agricultural Machinery Industry Cooperative ay nagbigay suporta rin sa proyektong ito. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinarang ng Estados Unidos ang isang United Nations o UN Security Council resolution na isinusulong ng United Arab Emirates o UAE na nananawagan ng agarang humanitarian ceasefire sa Gaza. 13 sa 15 miyembro ng Council ang bumoto ng pabor dito, samantalang nag-abstain ang United Kingdom. Consistent na sa pagtutol ang US sa international calls para sa isang tigil putukan. Batay kay UN Secretary General Antonio Guterres, nasa breaking point na ang sitwasyon sa Gaza at dapat umaksyon na agad. Hinihikayat naman ni US Secretary of State Antony Blinken ang Israel na gumawa ng mga hakbang upang mas maprotektahan ang mga sibilyan sa teritoryo. There is a high risk of the total collapse of the humanitarian support system in Gaza, which would have devastating consequences. We anticipate that would result in a complete breakdown of public order and increased pressure for mass displacement into Egypt. Iginiit ng multi-billionaire na si Elon Musk na dapat agad na sisantihin ang Disney boss na si Bob Iger matapos ihinto ng kumpanya ang pag-a-advertise sa X. Aniya, ipinapahamak ng Walt Disney ang sarili dahil sa ginagawa ni Bob sa kumpanya. Ginawa nito ang pahayag isang linggo matapos ang hamon niya laban sa mga kumpanyang sumali sa ad boycott sa kanyang platform. Inihinto ng ilang kumpanya ang advertising nila sa X.
sa gitna ng concern sa anti-Semitism, isang uri ng diskriminasyon, pambubuli o pagtatangi laban sa Jews o mga Hudyo. Isang full hybrid luxury sedan ang susubukan ni Kuya Daniel Razon ngayong linggo sa Manibela. Ito ang balita ni Brian Evangelista. Elegantly designed po ito with excellent fuel efficiency, and this is what Lexus asserts in their luxury hybrid self-charging 2023 ES 300h Executive. Papatunayan natin yan mga kamanibela at titignan natin sa ating test drive. Ang Lexus ES 300h Executive ay may top speed na 216 km/h at tatlong driving modes, normal, sport, and eco. Ito practically, you are enjoying the best of both worlds dahil yung power niya na kailangan mo, pagka kailangan mo yung power niya, bibigay sa'yo nung engine niya na hindi electric, ng fuel. Tapos, pagka naman kailangan mo makatipid, ang gumagana lang yung kanyang electric. But when it comes to power, kasi ibibigay naman yung power sa'yo nung kanyang fuel nung galing sa tapos pag diniinan mo, ang lakas ang lakas din sa gasolina nun pag ganun. Sa halaga nitong 3.8 million pesos, kanino kaya mairekomenda ng ating guest owner ang full hybrid luxury sedan na ito? So pagka meron kang rerekomendahan ng ganitong sasakyan, kanino mo siya mas irerekomenda? Irerecommend ko siya sa mga naghahanap po, especially sa business. Naghahanap po sila ng kotse na talagang, when it comes to versatility, nandito na kasi, first of all, hybrid siya, which means, una, sobrang tipid na niya sa gas. Pangalawa, hindi ka bibitinin niya sa performance, and yun nga po isa doon yung since full hybrid system siya, exempted siya sa coding laws, which means everyday pwede mo siya magamit. Walang araw na igagarahe mo siya kung ginagamit mo talagang pang trabaho, no? Abangan ang mga kahangahangang advanced safety features sa full review ni Kuya Daniel Razon ng Lexus ES 300h Executive. Ngayong linggo, alas 8:30 ng umaga, dito sa UNTV. Sabayan ding mapapanood sa UNTV News and Rescue YouTube channel at Manibela Facebook page. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Malapit nang matapos ang first round eliminations ng UNTV Cup Season 10. Kaya naman naghahabol na ng panalo ang mga teams para makaabante sa next round. Alamin ng triple header games na gaganapin sa Nova Desi Convention Center sa Quezon City bukas. Ito ang balita ni Bernard Daris. It's another exciting triple-header Sunday sa nalalapit na pagtatapos ng eliminations ng UNTV Cup Season 10. Magbabalik sa Nova Desi Convention Center sa Novaliches, Quezon City ang hardcourt ng Liga ng Public Servants bukas. Sa first game, it's a win or go home para sa SSS Kabalikat laban sa Judiciary Magis alas 2 ng hapon. May kartang 1-3 panalo-talo ang SSS, kaya naman kailangan nilang maipanalo ang huling dalawang laban para sa posibleng slot sa next round. Ang Judiciary naman ay may tig 2 panalo at talo, ay naghahabol rin para makaabante sa next round.
we need to win na para kasi ilang games na lang para dun sa next round. Yun lang. Siguro magre-regroup lang kami. Palagi naman namin na sinasabi sa mga players na we need to focus on defense. Mag-enjoy sila sa defense kasi pag nandun naman yung defense, darating naman yung offense. Sa second game, bakbakang umaatikabo ang aasahan sa PNP responders at Department of Agriculture Food Masters alas 3:30 ng hapon. Tatangkaing posasa ng PNP ang DA para i-secure ang second spot sa Group B. Subalit desidido ang Food Masters na umani ng ika-4 na panalo at pakainin ng ikalawang pagkatalo ang responders. Kapwa may tig-3 panalo at 1 talo ang PNP at DA. One game at a time, PNP, and then yung DNA. May 2 practices kami ginagawa na pinag-aaralan namin yung strength, tendency ng kalaban, then ini-execute namin lahat. At sa third game, it's a must-win situation para sa Senate Defenders na iisa pa lang ang panalo at mayroon ng 3 talo. Babanggain ng Defenders ang rookie team DFA emissaries na hindi pa nakakapasok sa win column sa huling 4 na laban alas 5 ng hapon. Nice pass. Good ball reversal. Struggling pa rin kami pero hopefully in the last 2 games namin mas magandang maipakita namin. Nag-practice naman kami, dinagdagan namin yung practices namin. Scouting kami, panood ng video, i-run namin yung play ng kalaban, tapos gagawa namin ng depensa. Mapapanood pa rin ng live ang natatanging Liga ng Public Servants sa YouTube channel ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports and Charity. Bernard Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinanagahan. Sa layuning itaguyod ang mga child-friendly program sa telebisyon, kahapon ay binigyang pagkilala ng Anak TV ang iba't ibang personalidad at programa sa telebisyon na makabuluhang panoorin ng mga bata. Kabilang ang UNTV channel sa tumanggap ng pagkilala dahil sa mga programa nitong nagsasaalang-alang sa kapakanan ng mga bata. 17 programa ng istasyon ang ginawaran ng Anak TV Seal Award. Kabilang dito ang news programs nitong C News, Ito ang Balita Weekend Edition, Y News, Hataw Balita Pilipinas at UNTV News Worldwide. Kasama rin ang Good Morning Kuya Morning Show. Ang programang Doctors on TV, Huntahang Legal, KNC Show, UNTV Cup, Serbisyong Bayanihan, Life Saver, Manibela, MCGI Cares Live, MCGI Cares Weekend at How Authentic the Bible Is. Pangunahing isinusulong ng mga programang ito ng UNTV ay ang pagtulong sa kapwa. Hindi rin papahuli ang istasyon sa individual category. Si Mr. Public Service Kuya Daniel Razon kasama ang news o C-News anchor na si Aga Kakbay at GMK host Joshua Dionisio at kapwa ginawaran ng Net Makabata Stat Mail Awardees. Kabilang si Ate Arlene Razon at GMK host Ira Mariano ay kabilang po sa pinarangalan bilang Female Net Makabata Stars sa taong ito. Balikan naman po natin ang malalaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. Grupong Islamic State o ISIS inako ang pagpapasabog sa Mindanao State University noong linggo. Pagsabog sa gymnasium ng MSU, hindi kagagawa ng suicide bomber ayon sa PNP. 4 na namatay, kilala na.
At present, what I can say is we are verifying these reports na it was ISIS-inspired or it was ISIS itself, no? Through their local counterparts na gumawa nito. Wala pong indicator sa ngayon na may suicide bomber po na involved dito sa insidente po na ito. Malalakas na aftershocks patuloy na nararanasan kasunod ng 7.4 magnitude na lindol sa Surigao del Sur. Status ng report kayo na medyo tumaas na yung damages, then yung regular na aftershock. Dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi dumating sa preliminary investigation sa reklamong isinampa sa kanya ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Sana nandito siya, no, para ma-face niya or makita maano niya yung kaso, no, makita niya at makapag-submit siya personally nung kanyang counter affidavit. MRT3 Management muling maghahain ng petisyon para sa taas pasahe. Fare increase inaasahang maaprubahan sa first quarter ng susunod na taon. Pagkatapos pag-aralan ulit ng Fare Adjustment Committee ng MRT3, ang petisyong ito na pagdesisyonan namin na dapat kaming mag-file ulit ng petition for fare increase. 2 persons of interest sa pambobomba sa Mindanao State University, kilala na ng PNP. 2 posibleng lookout hinahanap din. Tuloy-tuloy po yung ginagawa nilang investigation. Nakakuha na rin po sila ng ilang kopya po ng CCTV footages outside of the MSU at yun po yung tinitingnan nila ngayon to backtrack po yung mga movements po ng ating mga POIs. Crash site ng Piper Plane sa Isabela, natuntun na. Pinagbagsakan ng nawawalang eroplano 2 araw pa bago marating ng rescuers ayon sa MDRRMO. Nahanap po yung aircraft sa lang yun ma'am, sa taas. Sa helicopter lang, nakita lang nila yung location kung saan bumagsak. Pilipinas, wala pang outbreak ng walking pneumonia ayon sa Department of Health. Mga ospital handa naman sakaling muling tumaas ang kaso ng COVID-19. Sa Philippines po, wala pang outbreak according to our Epidemiology Bureau, although marami ang cases because ito po talaga yung season ng respiratory illness. 3,812 sa mahigit 10,000 takers pumasa sa 2023 bar exams. Yes, you have passed these 2023 bar examinations, but this is only the beginning of your professional life. And you are going to be expected to be full adherence to the rule of law. Bilang ng nasawi sa nahulog na bus sa Antique, umabot ng 17. Operasyon ng kumpanya ng bus pinasususpinde ng LTFRB sa loob ng 90 days. Mabilis to talaga. He was honking his horn. Parang warning everybody na danger, danger. Parang nagpanik yung driver eh. Publiko pinag-iingat sa posibleng paglaganap ng mga scam ngayong holiday season. Huwag po natin isi-share lagi ang mga information na to para hindi po tayo mahack. Pilipinas nananatiling ligtas sa kabila ng pambobomba sa Marawi ayon sa security at intelligence agencies ng bansa. But we're all safe. In other words, after the briefing, it was shown rather that the Philippines is in safe hands. The military and PNP have it under control. Lahat naman ng pwedeng gawin, ginagawa ng PNP at AFP. Decriminalization ng libel, abortion at dwelling, pinag-aaralan upang mapaluwag ang mga kulungan sa bansa. To address these challenges, the House of Representatives is ready to consider and will seriously study several key proposals that merit serious contemplation and support. Piloto ng bumagsak na Piper Plane sa Isabela, natagpo ang patay na. Babaeng pasahero, posible umanong buhay pa. 2 miyembro ng Palacol Gang na sangkot sa 8 insidente ng pagnanakaw sa Skyway, arestado. Hopefully, dahil sa pagkakahuli po nitong magpinsan na ito ay hindi na po masusundan itong mga nakawan po na ito at tinitingnan din po nila yung possibility na maaaring mayroong mga nagbibigay din ng information sa kanila doon po sa mga pinanggagalingan nila dahil malaking pera po yung involved dito. Prangkisa ng SMNI, malaki umano ang posibilidad na mapawalang bisa ayon sa House panel.
House detention sa SMNI host na sina Celis at Badoy idudulog sa Korte Suprema. Unless they can disprove otherwise, then during the hearing of the bill revoking the franchise, then there's no reason that will have to go through. So marami ho silang violations na ginawa which I believe is a ground for the revocation. Mag-file tayo ng petition for certiorari on the ground of grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of the Committee on Franchise and petition for habeas corpus for the illegal detention and arrest. Bahay ng leader ng Hamas sa Gaza, napalibutan na umano ng Israeli forces ayon kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Suspect sa pagsabog sa State University sa Marawi City noong isang linggo na aresto na. Isa pang salarin patuloy na tinutugis. Mga volunteer na kasama sa civilian caravan sa West Philippine Sea nagsimula ng maglayag. Barko ng China na umano'y bumangga sa bangka ng mga Pinoy papanagutin ayon sa Philippine Coast Guard. Hangad lang po namin ang hustisya. Kailangan lang po nila panagutan kung ano po yung nagiging danyos nila sa buhay namin. At panibagong petisyon sa 2022 secret funds ni Vice President Sara Duterte ihahain ng Makabayan Block sa Korte Suprema. Magkakaroon na po tayo ng filing sa Monday kaugnay sa kinapwestiyon nating confidential funds. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Marcos Kapitulo 11 at versikulo 25 na nagsasabi, "At kailanman kayo'y nakatayong nagsisipanalangin, magpatawad kayo kung mayroong kayong anumang laban sa kaninuman, upang ang inyong Ama naman na nasa langit ay patawarin kayo ng inyong mga kasalanan." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako si Ray Pilayo. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Salamat sa Diyos at magandang tanghali.